Ito po, yan po, ganyan nakataas. Yung ating takunan dwarf at 12 years old. 12 years old na. Pero yun, 12 years old na. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Pagkatapos po ng halos 2 taon, ngayon nagbunga ulit ang ating takunan dwarf na mga nyog. Bakit nga ba? Ano ba kasi yan nangyari? Ito po yung kagagawan ng nagdaang El Nino po dito sa amin, mga kaagri. Maraming nyog talaga na hindi nakapagbunga kahit hanggang ngayon. Kahit po yung mga tall varieties dito, dahil po sa kagagawan talaga ng El Nino. Kaya kung makikita po ninyo, mayroon ng mga bunga ngayon na pwede nang maging bukuhin. Ayan po, oh. Kasi medyo blur po kasi tawag makulimlim yung panahon. Hindi talaga maganda yung panahon sa ngayon. At kahit po sa taas, ngayon lang po nagkabunga. Pero yung iba naming mga tall varieties na mga nyog dito, mga ka-agri, kahit hanggang ngayon ay hindi pa nagbunga. Marami yung bunga niya ngayon, yan po, oh. Ganyan kadami yung bunga niya ngayon. Pero kahit yung mga tall varieties namin dito, mga ka-agri, hindi pa iba nagbubunga. Grabe kasi yung tama ng El Nino. So it takes po 2 years talaga para makabawi itong ating mga nyog, mga ka-agri. Maraming bunga sa ngayon kasi hindi maganda yung video natin, ano, kasi nga tawag talagang hindi maganda yung ito yung magandang kuha dito. Ito tayo sa lalim. Ito ay halos mga 150 ka puno lang na natira noon, natiranim natin ng 300 hanggang pudod sa kabila. Yun po yung nangyari talaga. Hindi namin inasahan na ganun talaga kagrabe yung tama ng El Nino. Kaya pati yung copra dito sa amin ay nagmahal talaga ng todo. Gaya po niya, no, ito yan po ay tall variety. Pero napakakunti ng bunga. Kahit yung isa sa ilalim doon na tall variety niya na yan, pagka-umpisa pa lang magbunga, konti pa talaga. Yung ibang nyog dito sa amin ay namatay dahil po sa tama ng El Nino noong 2 taong nagdaan. So masasabi ko talagang grabe talaga yung tama. Halos 2 taon hindi kami nakatikim ng copra dito. Kung makakapag-copra man kami, yung mga punong nasa talaga malapit talaga sa ilog, yun po, kunting-kunti ng bunga. Tall varieties po yan, mga ka-agri. Pero yun yung sitwasyon dito sa ilalim. Ito may tama pa ng El Nino to. Nag-uumpisa pa lang lumabas yung flowers nya, yung mga ka-agri, oh. Pero wala pa talaga. Ito medyo okay na, marami na yung bunga. Mapipili tayo maglagay ng abono nito pag ganito sa ating mga nyugan. Medyo matangkad na po siya kasi dahon at sanga na lang siya at dahon, hindi nagbunga talaga ng halos sobra 1 taon. Yung mga puno dito na medyo okay pa yung dahon, sila yung nag-unang magbunga. Gaya po nito, kung makikita po ninyo yan, oh, marami-rami na siyang dahon. Pero sa totoo lang, mga ka-agri, inaabot lang yan hanggang 7 dahon lang, 8. Ganun lang yung naging dahon yan noong 1 taon. Sabi namin baka mamamatay na rin itong ating takunan dwarf. Pero pasalamat tayo sa Panginoon na hindi naman po sila namatay. Pero yung mga area dito sa amin na malapit sa mga river, dahil sandy talaga yung lupa doon, patay talaga yung ibang nyug. Ito po, mababa pa lang yan. Ito ay nasa 12 years old na po sila. 12 years old na po, pero yung iba dito abot pa yung bunga. Yan po.
Yung iba tumangkad na ng tumangkad kasi hindi na nagbunga. Lumabas na ng lumabas yung dahon, hindi na nagbunga. Kaya yung iba tumangkad bigla. Pero 12 years old na po ito. Ito po, kung isipin po ito, pag matangkad ka, abot pa yung bunga eh. Yung iba dito na dwarf talaga, dito sa dulo, ito po, mababa talaga. Pero konti yung bunga. Pati dun sa kabila, mababa talaga dun. Dahil siguro sa area, mga ka-agri. At kung makikita ninyo, hirap na kasi makaano dahil hindi maganda yung kuha ng video natin pag ganitong oras na. May mga bunga na po, yan po, yan. Marami na pong bunga. Parang bumabagsak na naman yung ulan. Mayroon po tayong super typhoon, Lando yata, no? Parating. So, update lang po ito sa ating takunan dwarf. Na kung bakit ang tagal natin hindi nakapag-update sa inyo saka napag-video ulit mga ka-agri. Dahil po sa nagdaang El Nino, wala tayong ipapakita sa inyo na maganda tingnan. Ang pangit po kasi tingnan nito ng dahon noong isang taon. Puro yellow. At yung bang parang dinaanan na ng isang season ng rainy season pero parang mamamatay pa rin yung itsura. Ngayon lang talaga nakakabawi yung ating nyog. At saka ngayon, 2 taon hindi tayo nakapag-copra, nakapagtanim, nakapag-transplant ng ating takunan dwarf. Ang dami naghahanap ng kanyang planting materials. Hindi po tayo nakapaggawa ng mga planting material dahil po sa El Nino daan mga ka-agri. So yun, update lang po sa ating tawag takunan dwarf. Kung akitin natin sana mas maganda eh. Dahil nga kulang na sa light ngayon dahil makulimlim. Wala pang alas 3 ng hapon pero hindi makakalabas yung sikat ng araw. Hindi tayo makapag ng magandang video dahil sa kulang sa light. Kulang sa light talaga. Kung magalagay natin, ayan po, yan. Yan, buko na, masarap na yan. Ito po, yan. Marami na siyang bunga sa ngayon. At continuous yung paggawa ng mga bunga niya sa taas. Palabas ng mga bagong flowers niya. Continuous na po talaga. So baka makapag-update ko tayo nito someday soon. Labas mo tayo dito. Pakita natin sa kabila. Kasi dito na area yung mga nasa ilang puno yung buhay dito. Mga 30 lang. Diyan 30 dito sa kabila pa. 150 ng halos ang natira. Ito dahil sa ilalim ng isang puno ng kakao natin, maraming bunga. Yung kambing. Narinig na tayo, meme na. Pakita natin dito sa ilalim. Mayroon po tayo kasi dito yung itinanim na 2 years and a half old. Malapit siyang magbunga. Ito po ay isang takunan dwarf na rin. Naghihintay tayo kung baka makalabas na yung bunga. 2 and a half years, magti 3 years na po ito. Wala pa na po, may tama ng tama ng tawag ng beetle. Ano po, ano tama bawat sa nga pala ano po, baka tamaan ulit ito ng beetle, patay ito. Malapit na mag 3 years ito, 2 and a half. Labas na rin yung nito suwak yung term sa amin, yung ng bunga talaga. So ito yung kasabay ng ating 12 years old din po. Buko na. Yan po, abot na abot. Yung ditong area po mababa kasi nga siguro dahil sa lupa. Dun sa kabila po kasi masyadong matataba yung lupa compare po dito. Kaya dito hindi masyadong umakyat ng biglaan yung paglaki niya. Depende na rin kasi sa lupa. So pwede sila may mga bunga na po ang ating takunan dwarf. Mga kaagri sa kabila. Ito pwede na nga magbuko natin sa kabila. Mga mababa lang po talaga at the age of 12 years. Abot na abot yung bunga. Mga kaagri. Ito. Sabay lang ito sa sila mula doon sa kabila kanina hanggang dito.
Takot na abot yung bunga. Ay, naku, pwede na ito buko talaga bukas. Ito yung isa, oh. Tamang tama to. O, yan to, oh. Ang baba lang po ng mga bunga, mga ka-agri. Pero sa mga tinatamnan na talagang maganda yung lupa, biglaan na rin tumaas yung iba. Kasi bilis po lumabas yung mga bunga. Bilis na rin aakyat yung ano niya, yung bagong usbong niya. Mabilis na rin tumangkad. Pero dito, yun po, abot na abot pa rin yung bunga. Kaya po yung isa din, no, mababa pa rin po talaga mga ka-agri. So yun yun. Hanggang dito na lang. Update lang po sa ating takunan dwarf na after 2 years nagbunga ulit. Pasalamat tayo kay Lord. Mayroon na naman tayong bubukuhin. So ngayon po September, last third week of September, and so on po. Dire-diretso na po. Pili na tayong buko talaga kahit araw-araw dito. Dahil nagbunga na ulit yung ating takunan dwarf. Yung iba po dito na hindi rin nagbubunga, may mga puno po doon sa kabila na hindi talaga hanggang ngayon hindi talaga maganda lang kalagayan. Parang tinamaan talaga siya ng sakit na parang ayaw nang magbunga. Sana ay makarecover din yung ating takunan dwarf. Ito po, yan po, ganyan ang kataas yung ating takunan dwarf at 12 years old. 12 years old na, pero yun, 12 years old na, ganito pa rin siya kataas. Ganito lang siya katangkad, abot yung bunga, mga ka-agri.